Glory to God. Once again, good morning sa lahat. We are live ngayon sa umagang ito naman at magsama-sama tayo sa loob isang oras at purihin ang Panginoon. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Praise God. Maraming salamat Panginoon sa umagang ito na muli. Dito naman tayo pagsasama-sama naman kami Panginoon sa loob ng isang oras ng aking mga ka-FB, mga kapatiran Lord na patuloy po Panginoon na sinusubaybayan ang live dito Panginoon, ang channel nito Panginoon ng Soperits God TV Panginoon dito sa lalawigan ng Catanduanes dito sa Bira. Salamat Panginoon at napakabuti mo Panginoon. Kahapon ako ay lubos na nagpapasalamat sa iyo dahil ako po ay sa panalangin pa lamang at dati ko dyan natagal ko rin itong panalangin at ito ang hinihiling ko sa Diyos na kapag mayroong gagawin kasaysayan ang dito sa lugar ng Catanduanes kasaysayan dahil masasabi natin na story kasi yung ating ginawa kahapon na Body of Christ dito sa Catanduanes sa pamumuno ni Pastor Boy Dani Rosero. Tayo po ay magkakaroon po ng ikang coalition ng mga kabataan na kung saan papasukin po natin ang mga campus sa mga campuses dito sa buong lalawigan ng Catanduanes, magsimula sa high school hanggang sa college. At kahapon makakausap namin ang yung napakasipag na presidente ng Catanduanes State University at ang masipag at magaling na presidente ng CATSO. Kausap ng Body of Christ kahapon at kasama ko doon sa pag-uusap na kung saan tayo po ay pwedeng magbukas ng gawain dyan sa CATSO, ang katawan, ang Body of Christ sa mga estudyante. Tayo bilang mga manggagawa, pastor, at talagang nagpapasalamat tayo dahil kahit sa mga panalangin na ino-honor ng Diyos yung panalangin natin. Dahil ito ay masasabi natin historic kasi magsisimula ang gawain ng Panginoon sa isang lugar. So, lalong-lalo na sa mga estudyante at nagpapasalamat tayo sa Panginoon. At siyempre naman talagang yan bilang katugunan po sa mga panalangin natin. At talagang God is alive, buhay ang Diyos. Ano man ang sabi nga, hilingin natin, sabi nga, ano man ang wish natin sa Kanya, ipagkakaloob niya. Hindi naman po tayo, sabi nga, hindi naman tayo nagmamalabis sa ating hinihiling sa Panginoon. Ito naman ay patungkol sa Kanyang gawain, President, at pagsunod sa Kanyang utos sa atin na ibahagi, i-shout out natin ang mabuting balita ng Panginoon ang kaligtasan. Sige po tayo at magpapasalamat tayo sa Panginoon at tunay na napakabuti mo Panginoon sa aming buhay. Sa araw na ito Panginoon, prepare our heart, O God, na Lord maging kalakasan kami ng mga manunood Lord sa programang ito ng Soperits God dito sa Catanduanes. Salamat din Lord sa mga patuloy na sumusubaybay Panginoon. Sa patuloy na Panginoon na sumusubaybay na talagang tinatangkilik Panginoon ng Soperits God dito sa Catanduanes. Every post Panginoon, hindi mo mababa Lord God sa more than 1,000 Panginoon, 1,200, 1,500 Panginoon ang mga taong inaabot ng mensahe ito Panginoon. Kaya napakabuti mo Diyos. Talagang magandang platform ito, ang instrumento mo Panginoon na ito. Hallelujah. Na magamit ito Diyos upang maihayag namin ang kabutihan mong salita mo Panginoon sa lahat ng mga nakakasubaybay Panginoon lalong-lalo dito sa channel na ito Panginoon. Napakabuti mo Panginoon. Lord, thank you Lord. Those who are watching right now, Panginoon si Jude Solio Flores. Thank you sa iyong pagsubaybay live
At masusubayan natin ito ang ating live nito maging even after the live. Pinupost po natin ito at marami po ang nakakasubaybay ng ating programa ito. At sa mga oras kasi ito, oras na kung saan ang mga tao, ang mga empleyado, nagtatrabaho, at talagang busy sa kanilang trabaho. Kaya ito po ang purpose ng ating live nito, bagamat kulang ang nanonood sa pamagitan ng live, pero recorded po ito at pwede niyong balik-balikan ang ating programa ito. Araw-araw po, wala po itong palya, maliban na kung Sunday kasi ang Sunday po talagang tayo po ay lagari sa ating mga gawain, kaya tayo po ay kailangan na din naman pahinga. At kaya nga sabi ko nga, for more contents po, for more content, supports our program through by sending your stars and subscription. Diyan po sa aking Facebook po, kung friend ko kayo, mayroon dyan nakalagay na subscribe. Kung nais niyong suportahan ang gawain nito, you're welcome, and we are blessed to have you in this program, na maging bahagi ka ng programa ito by sending your stars and support through subscription and raising your stars at sending your stars. At maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik ng programa ito. Thank you at praise God, tayo po ay magpapaawit ng pagsamba sa Panginoon sa umaga ito. Ang mga original na awitin na composition po ni Bishop Caldencio, praise God, ang So Praise God composition ng dito sa buong Pilipinas ay ang gumagamit ng mga awit na ito, mga 300 plus stations all over the Philippines. Praise God, purihin ang Panginoon. Sige po.
Bishop Israel Hope. You are watching from La Union. Thank you very much for watching. Bishop Israel Hope. Thank you, Marilino. Siguro ikaw po ay pansigansin lang dyan. Salamat sa likes. Siyempre, likes and share na rin. Maraming salamat, Marilino Trinidad. Idol po natin yan. Para sa larangan ng environment. Praise God. Hallelujah. At tayo po sa umagang ito, bago natin pagpatuloy ang ating mga awiting papuri sa Panginoon. Hallelujah. Dapat po nating purihin at basahin ang salita ng Diyos sa umagang ito. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos sa araw na ito. At dito natin matatagpuan ngayon ang ating talata ngayon ang babasahin at aking babahagi sa araw na ito. Ang word for the day. Hallelujah. Ang So Praise God. Matatagpuan po natin sa Colosas, Kapitulo 1, mula sa versikulo 15 hanggang sa 23. Yan po. Sabi kong baga sa inyo, the preeminence of Christ. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, praise God, nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihan espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So makikita natin ang lahat ng mga bagay, lahat ng paghahari, pamamahala, pamumuno, kapangyarihan espiritual, pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Wow, ganda ang talata ito sa verse 16. Kaya siya ay una sa lahat. Yan. At sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Sa Kanya po nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng iglesia na Kanyang katawan. Siya ang una na panganay ng anak. Ang unang nabuhay na muli upang siya ay maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos ng Kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak. At inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak. At sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Praise God. Dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan, banal at walang batik. Praise God. Hallelujah. Subalit kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos
na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng mabuting balita, ito na ang pinapahayag sa lahat ng tao. So, kailangan pong maipahayag talaga ang mabuting balita sa lahat ng tao. At ang sinasabi niya dito ng mga taga-Kolosas. So, pero kahit na mga taga-Kolosas po, at ito po ay may relevant po ito sa bawat isa sa atin. Sabi nga, ang commitment ni Pablo in serving the Lord. Ay masasabi natin ngayon sa ang mga kasabihan ito na sinabi niya sa mga taga-Kolosas, applicable din po ito sa ating kapanahon na ngayon. So, makikita natin na si Apostol Pablo, mayroon siyang ginampan ng crucial na gampanin sa tanga upang maihayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa both Jews and the Gentiles. So, makikita natin dito sa ang pinakang talata na nais kong bigyan ng pansin ng mamaya yung Colossus chapter 1 verse 23. Dahil ang Colossus verse 23 underscores the importance of unwavering faith grounded in the hope of the gospel. Or this particular verse in Colossus chapter 1, it encourages us, both believers and servant of the Lord, to be steadfast, not to be swayed by the false teachings or doubts. So, ang pag-usapan natin dito, gospel. Kaya, minsan na tayo po ay natatangay minsan sa mga bagong katuruan na dala na kung saan galing na mga katuruan na kung saan binigyan na ng diin ni Apostol Pablo sa New Testament, mga kapatid, na ang kalagahan ng tinatawag na gospel of truth, na kung saan ang gospel of truth ang ating Panginoon si Jesucristo. Kaya makikita natin dito sa mga binasa natin prior dito sa chapter na ito, prior and after, makikita natin ang pinakang konteksto na sinasabi ni Apostol Pablo dito. Sinabi niya na ang lahat ng bagay, sabi niya, ngunit dahil sa ito, tingnan natin yung basahin po natin na siya, hindi lang 16, sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nag-aari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihan espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ni Kristo. At para sa Kanya. Kaya tayo, tayo po ay nasa, sabi niya, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, it will be done unto you by my Father in heaven. Yan sinabi niya sa John chapter 15. At dito, makikita natin na ang lahat ng bagay ay create ng Panginoon. Sa lahat ng mga nakikita natin dito, nakikita man o hindi, ibig sabihin may mga bagay dalawa hindi ka na, may mga bagay na hindi mo nakikita na totoo. May katotohanan. Tulad ng, siyempre naniniwala tayo sa hangin, pero hindi natin nakikita natin. Praise God. Amen. At may mga bagay pa, mga nakikita tayo, ay hindi tayo nakikita, pero totoo. Praise God. By the way, shout out pala sa mga kaibigan nating pastor na ngayon ay nanonood. Si Pastor Sandy Ilubino. Yan. Si Marian. At si Pastor Jacob, si Bishop Jacob ng La Union. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ngayon na live tayo ngayon. Praise God. Dito po, tingnan natin simulan natin sa 15. Si Kristo ang larawan ng Diyos. Larawan ng Diyos na di nakikita. He is the physical manifestation of the invisible God. Sabi niya, siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. May kapangyarihan si Kristo. Kaya nga, sabi niya, kung nakikita nyo na ako, nakikita nyo na ang Ama. Kasi siya yung visible, kumbaga nakikita na hindi natin nakikita ang Diyos. Kasi ang Diyos po ay Espiritu. Kaya ang sabi niya, darating ang panahon na sasamba tayo sa katotohanan at sa Espiritu. Sinasamba natin sa Espiritu. Praise God.
Kaya siya daw ang larawan. Kumbaga sa theological term, ang tawag dito, theophany. The physical manifestations of the invisible God. Yan po ang ibig sabihin niya sa theological term. Theophany. Praise God. Sabi niya, sapagkat ang lahat ng nasa langit ay nasa lupa. Kahit pala nasa langit, may mga dilikha din sa langit. Sa lupa. Nakita man o hindi. Kaya mga anghel, mga angel po, bibihira lang ang mga tao nakakakita. Praise God. At pero may totoo, may angel talaga. Kasi may mga patotoo na may rami nang nakakita niyan. At sinasabi mismo sa Bible na may mga tinatawag na warring angels at mga ministering angels. At iyan po ay nakakatulong sa atin. Bagamat hindi natin sila nakikita, pero iyan ay ginagamit ng Diyos sa pagligtas. Lalo na sa mga panahon ng emergency, sa panahon ng mga aksidente, may makikita ka na imposibleng mabuhay pa, pero buhay. Imposible pag nakita mo yung walak na sasakyan, pero yung nandoon sa loob ng sasakyan buhay. Makikita mo yung mga hindi natin maipaliwanag sa ating sariling kaisipan. Di ba? Hindi natin maabot kung paano maarot o maunawaan kung paano ang isang tao naligtas, pero naligtas eh. Tulad nga lang ng kasaysayan natin nung ang aeroplanong sinasakyan ng dating pinakamagaling na presidente ng Pilipinas, si Ramon Magsaysay, may nabuhay doon eh. Yung isang writer doon, nagkataon pa, kapangalan mo nabuhay doon, iba talaga ang pangalan ni Nestor. Si Nestor Mata ang pangalan ng nabuhay doon eh. Kung titingnan natin, ang taas ng aeroplano na wala nang bubuhayin eh, pero nabuhay eh. So makikita natin dyan ang himala. Talaga pag ang Diyos ay, pag hindi pa panahon, hindi pa yung panahon, talagang si Lord ang may hawak. Kaya dito makikita natin na, sabi niya dito, siya ay una sa lahat at sa kanya ay nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. So, sa kanya lahat, nakasalalay o nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. So, naalala ko yung, tingnan na lang natin, pag pinag-aralan natin yung mga solar system. Diba? Yung mga Milky Ways, galaxies, sabi niya, mga billions of stars ang nandyan, nakalagay. Sa Isaiah, sinabi niya sa book of Isaiah chapter 14, nasabi niya, ang billions of stars na nandyan sa kalangitan, sabi niya, alam niya ang mga pangalan ng mga stars. At yung kayusan ng mga stars, alam niya. At ang according to the Bible, sa Isaiah chapter 40, sabi niya, not one of them is missing. Wala. Talaga, lahat alam niya kung saan nakalagay. Kung saan nakalagay yung stars. Kinamugtak niya rin maayos. Kaya, kung nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay, kaya rin ayusin ng Diyos yung mga bagay sa atin na hindi maayos. Simple lang naman, di ba? Kung ang stars nga napapalangalaman niya lahat ng stars sa kalangitan. Ganun siya kadakila at ganun kalawak ang kanyang isipan at katalino, yung kanyang memorya. Siyang may likha ng langit at lupa. So, alam niya, tayo pa kaya, gaano pa kaya ang mga problema natin na hindi niya kayang ayusin. Praise God. Sabi niya, siya ang uno ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Siya ang pinakadakila. Hindi po talaga natin ito pwedeng maihiyarin tulad lang sa isang ordinaryong tao ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil siya po, anak siya ng kataas-taas ang Ama na sa langit. Natural. Pag-aso ang nanganganak, aso rin niya. Di ba? Ang tao ng anak, tao ang tawag natin, di ba? Pero si Lord po, pinanganak siya ng tao, pero pinangidan sa he was conceived by the power of the Holy Spirit. Galing sa Ama ang konsepsyon. Walang nangyaring pagsisiping, intercourse between man and woman. Ito po ay conceived by the Holy Spirit. Iba yan. Yan pa lang, pag-uusapan na natin maganda yan. Kung ipipilit natin na si Jesus ay hindi Diyos. Dual po ang kanyang personality kasi ililigtas niyang tao. Kaya siya ay talagang dapat ipadala ng Ama dito sa lupa at
sabi nga, i-conceive ng isang karaniwang tao na katulad ni Maria. Praise God, hallelujah. At naging 100% human siya, tao. At sabi nga sa Biblia, ang sino mang hindi maniniwala na si Kristo ay tao, ay antikristo. Tao po si Kristo. Pero tayo rin po naman naniniwala na sabi nga, ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, sabi nga, minsan na tungkol kay Abraham, may mga nagtanong kung sino daw ang nauna, siya o si Abraham. Ang sagot niya, before Abraham was, I am. So mapapakita natin doon na bago pa naman nagkaroon ng manifestation sa human, manifestation sa physical, sabi niya, yung tinatawag na the visible manifestation of the invisible God. Yung tawag dyan. Before, na wala pa siyang laman, na hindi pa siya pinanganak sa pamamagitan ng laman, siya po ay Espiritu. Siya po ay Diyos. At napapansin natin, siya po ay Diyos. We are all created by God. Tayo po ay create ng Panginoon sa pamamagitan niya. Makikita natin yan. Dito sa ating binabasa, maging doon sa John chapter 1, makikita natin yan. At dito, pinapatunayan dito sa Colossus, na ganoon din po ang sinasabi dito. Na sabi niya, siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay. Muli siyang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos ng kanyang kalikasan ay manatili sa anak. Bakit? Yung tatlo po, yung pananatili ng tatlo po, yung Ama, Anak at Espiritu. Kaya tayo po ay naniniwala po sa doktrina ng Trinity. Bagamat wala sa Biblia ang tinasabing Trinity, pero naniniwala tayo sa Anak, naniniwala tayo sa Espiritu, at naniniwala tayo sa Ama. Kaya ang tawag ng Trinity, yung word kasi, yung mga pilosopo, wala kang makita ang Trinity. Wala kang makita ang Trinity sa Biblia, pero mayroong Anak, mayroong Espiritu, mayroong Ama. Anong tawag yan? Per square? Double? Solo? Ako solo ang apelido ko. Ang Diyos po ay tatlo. Tatlo sa perso, sa uri po, pero iisa lang sila. Iisa ang Diyos. Praise God. Tatlo, Trinity, kasi Ama, Anak, at Espiritu. Walang Trinity sa Bible na makikita, mababasa ka, pero may makikita ang Anak, makikita mo ang Espiritu, at makikita mo ang Diyos. Hindi po yan sa kapilosopuhan. At dito po mga kapatid, sabi niya dito sa verse 21, dati malayo kayo sa Diyos. At naging kaaway niya dahil sa inyong mga kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, na ginawa niya kayong mga kaibigan upang makarap sa Kanya ng walang kapintasan, banal at walang batik. Tayo po ay ginawang walang kapintasan, ginawa tayong banal at walang batik. Diba nga, walang maipintas, ika nga, sabi nga. Subalit, kailangan kayong, sabi ng Panginoon, sabi ni Apostol Pablo dito, sabi ni Apostol Pablo, subalit, kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya. At dito, ito po ang ating bibigyan ng kaunting oras para may paliwanag na maayos yan mamaya. Praise God. Tayo po muna ay makinig ng isang napakagandang awitin sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Di kayang hawakan, pinaglalayo ang pagsinta. Good morning, Governor Bishop John Pera. Kailan lang ibang Hallelujah. bawat nadarama, kay pilit ng bawat Yan, thank you very much. Thank you very much, Manuel David, Santo Beses for watching sa Canada. Praise God, live. Live po tayo ngayon sa Miracat Tanduanes. Nandiyan ngayon si Manuel David, Santo Beses. Napag-usap tayo sa mga plano natin sa Andres. Praise God. Yan, marami tayong ngayong nanonood na live. Una siguro pinsan ko ito, Solong Apellido. Israel ako from La Union, Sandy Lumino from Sorsogon,
Yan po, hindi ko pala si Sister Marie, pastor po, kung anong lugar niya. Ito naman ngayon si Manny David Santinesis ng San Andres, na ngayon ay nakabase sa Canada. Praise God. Nawa, praise God, magkita-kita tayo yan sa Canada, nakarating tayo yan sa Canada, mga David. At ngayon si Governor John Pira, nanonood din, salamat sa inyo panonood. Sabi ni Bishop John Pira, usap daw kami mamaya, pagkatapos ng aking live ngayon, nag-usap tayo po, nawa nandiyan na yung ating budget para tayo ay mapagpala ng Diyos. Praise God. At sa lahat pa lang, praise God, ika nga tumatangkilik sa programa nito, hallelujah, support this program by sending your stars, and of course, hallelujah, at nandito pala si Pastor Enoch, ngayon, present. Pastor Enoch, come, nasa live tayo ngayon, praise God, hallelujah. May bisita akong pastor at hindi nito bisita dahil kapartner natin ito sa ministry. Ang ating kaibigan itong pastor ngayon, siya ay nagpa-pastor sa Magamanok. Purihin ang Panginoon. Sa lahat ng mga sumusubaybay ng programa ito ng Super Rich God, sa labas ng bansa o maging dito sa loob ng bansa at maging dito sa ating lalawigan ng Catanduanes, ang napakalaga kung essential ang food, kung essential sa atin ang pagkain, ang bigas, lahat essential din po sa spiritual ang salita ng Diyos. Sabi ng Bible, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Hallelujah. Very essential po sa spiritual ang salita ng Diyos sa bawat araw. At salamat din kay Brother Andres Bernal. Thank you for watching live right now here from Vera Catanduanes, ang ating station po. Sa Vera Catanduanes, ang Super Rich God Verac TV. Yan po ang ating station. At mapapanood nyo rin ako sa YouTube. At ipopost po natin ito, ang live nito sa YouTube. At subaybayan nyo at mag-subscribe kayo sa Verac Super Rich God TV sa YouTube. Ganun din dito sa ating Facebook live. Praise God. Tayo po ay pwede kayong sumuport sa pamamagitan ng pag-send ng stars. And of course, subscription, pwede kayo mag-subscribe sa page na ito ni Pastor Nong Solo ng Vera Catanduanes. Praise God. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa araw na ito. At sabi ko, ipinangako ko sa araw na ito, tatalakayin natin ang Colossus chapter 1 verse 23. Praise God. Hallelujah. Yan po ang worship natin sa Panginoon. Yes, Lord. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. At ngayon po, tatalakayin natin ang Colossus chapter 1 verse 23. Sabi niya, if you continue in your faith, established and firm, not moved from the hope held out in the gospel. This is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. Now, in this verse, the Apostle Paul is addressing the Colossian believers. He emphasizes the importance of continuing in faith and remaining steadfast in their commitment to Christ. Ito po yung ating breakdown dyan. Ito yung breakdown natin. Sinabi ni Apostle Pablo, faith in steadfastness. Paul begins by saying, if indeed, napakalaga yung if, na word if, kung, if indeed you continue in the faith, grounded and settled, the word if does not imply doubt. Rather, it is an expression, or it expresses confident assumption. Paul expects that they will continue in their faith. Magpapatuloy. Kaya dapat po tayo magpapatuloy sa ating pangangaral ng salita ng Diyos. Maraming nagsisimula, pero natatapos ka agad. Kailangan magpapatuloy po tayo na ipangaral ng salita ng Diyos. This is an everlasting commitment. Habang tayo nabubuhay pa, tayo po ay, ako nga, ang prayer ko kanina, my prayer is that magkaroon talaga ako ng isang cubicle na talagang walang mag-iistorbo sa akin kahit sino, na hindi ako mag-iistorbo kasi yung commitment ko talaga
talagang grabe ang commitment ko pag bahagi sa salita ng Diyos. Marahil pwede tayong may kumpara sa ibang mga nagpipreach na mga magagaling ang ibang mga nagpipreach. Wala namang problema yun. Hindi po tayo dapat magkumpara. So kahit na kanino man. Basta itong mukhang ito, wala itong hiya. Wala itong hiya na ipangaral ng salita ng Diyos. Hindi po natin kinakaya na tayo ay mangaral sa ganitong platform sa Facebook na ipangaral natin ang salita ng Diyos. Now, dito sabi ni Apostol Pablo, kailangan maging grounded po tayo. Grounded refers to being firmly rooted. Maging rooted tayo like a building built on a solid foundation. Faith should be unshakable. Yung unshakable yung ating pananampalataya. Nang sinabi niya dito, settled means being stable, not easily moved, just as well-built structure stands firm. Their faith should remain unwavering. Yeah. Kailangan maging unwavering po tayo sa pagdating sa pananampalataya. Ang anumang mga bagay na pinangahawakan natin na salita ng Diyos, sinabi nga ng Panginoon, sabi niya, what I hear you say, I will do it exactly. Ang sabi ng Panginoon, if you remain in me and my word remains in you, ask anything to my Father, sabi niya, He will give it to you. Ipagtakalog sa inyo ng Panginoon. Kung hindi mo pa nakikita, yan ang talagang ma-i-apply natin ang mga pananampalataya. Kasi sa mga bagay na nakikita mo, hindi mo na kailangan i-apply yung pananampalataya kasi nakita mo na eh. Sabi ko nga, ang pananampalataya, ay mga bagay yan na pinapaniwalaan mo na mangyayari sa'yo, dahil mga bagay na hindi mo nakikita pero naniniwala ka na mangyayari sa buhay mo dahil mismo ang substansya, ang substance ng pananampalataya mo, walang iba ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, walang nakasulat sa Biblia na hindi mangyayari at magaganap. Yan sinabi ng Bible. Ang salita ng Diyos ay hindi babalik na walang kapuluhan. Basta ikaw nagtanim, nag-share ng gospel, kung nakikita mo, walang nakikinig sa iyo, wala man lang sumusuporta sa iyo, basta't ikaw nag-release ng salita ng Diyos, may kapangyarihan ng salita ng Diyos, sasamahan ng Diyos ang salita ng Diyos ng kanyang kapangyarihan, nag-release ka ng salita ng Diyos, may mangyayari. Kung hindi mo nakikita, alam ng Diyos yan. Basta't naniniwala ko ng salita ng Diyos, may mangyayari. Kaya sabi ng Panginoon, what I hear you say, God will do it exactly. Kung uso na ngayon yung copy-paste. Kina-copy-paste mo. Kung anong nakita mo, i-copy mo, pipaste mo. Same thing. Ganun din. Sabi ng Panginoon, kung anong naririnig mo, kung anong naririnig niya na sinasabi mo, anong mga bagay na pinapaniwalaan mo, mangyayari sa buhay mo. Yan ang tinatawag na faith. Kasi ang faith, pag nakita mo na hindi na pananampalataya, nakita mo na eh. Mga bagay na hindi mo pa nakikita. Kaya kung nananampalataya ka, na mayroong magaganap na mangyayari mga bagay sa iyo na mabuti dahil nakabase yung pananampalataya mo sa kanyang salita, mangyayari at mangyayari yan. Magaganap at magaganap yan. Praise God. Purihin ang Panginoon. Thank you, Pastor Remy Sapanta Casquijo for watching. Yan. Yan ating kaibigan dyan sa Tabaco. Ganun din po dyan sa kay Pastor Roger Jel Masiris. Thank you also for watching live and also sometimes kahit hindi ka nakakapag-live, nanonood ka ng mga post natin sa Facebook. Praise God. Ganoon din kay Pastor Marcos dyan sa Tabaco, mga kaibigan natin pastor dyan. Magandang umaga dyan sa Albay, dyan sa Tabaco City. Praise God. Hallelujah. Yan po ang tinatawag na pananampalataya. Kailangan po grounded po tayo. Grounded tayo, rooted tayo sa salita ng Diyos. Tulad ng building po, na ang kanilang pundasyon dapat maging matatag kasi pag dumaan yung lindol, pag dumaan yung bagyo, pwede silang makuha, kung hindi matatag ang kanilang pundasyon, masisira ito. Tulad din ng tao, pag hindi po tayo naging matatag, grounded, rooted sa salita ng Diyos, natatangay tayo sa mga maling doktrina, natatangay tayo sa mga false doctrine. Ito maliwanag nga, sinasabi dito ni Pablo, na ang gospel ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga, i-neutralize yung batas, yung mga pagsunod sa batas, binabalatinggan niya yung mga eskriba kasi nakapokus doon sa tinatawag na araw ng pamamahinga, which is yung Saturday na ngayon na talagang nag-aaway-aaway pa yung dati, wala namang ganun, pero ngayon marami ng debate, susunod ba talaga ako doon sa batas na yun? Well, neutralized na po yan ng ating Panginoon. If Christ is in you, sabi niya,
Come unto me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. I will give you rest. Ang rest po, ang pamamahinga. Pag ikaw ay tinanggap mo ang Panginoon, ikaw ay namamahinga. Binigyan ka ng kapahinga ng Panginoon. Kaya ang araw na itinakda ng Panginoon, hindi na masyadong binigyan ng diin niya ng ating Panginoon. Nasa New Testament era po tayo, mga kapatid. Na hindi po sa pagdating sa kaligtasan, wala na yung sinasabi niya na batas, kaya sabi niya nga, hindi ka naligtas dahil sa mabuti mong gawa eh. Hindi ka naligtas dahil may ginawa ka, nagpagawa ka ng maraming simbahan. Hindi ka naligtas dahil maraming binigyan mong pagpapala, hindi ka naligtas dahil yan. Naligtas ka dahil sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang biyaya. Kaya si Kristo lamang, si Kristo lang tunay na mensahe ng gospel na sinasabi dito ni Pablo, na ipangalan ang gospel. Ang gospel po, ang kaligtasan si Kristo, ang sino mang sumampalataya. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapapahamak. Kaya kung pasusundin mo pa yan sa batas, sigurado tiyak na hindi yan maliligtas. Bakit? Ang sumunod sa batas, hindi ka maliligtas. Kasi kung batas ang pag-uusapan natin, walang perfecto. Sinabi ng Biblia, walang perfecto. Sabi nga, all have sinned and come short of the glory of God. Kung batas ang babasyahan natin. Kaya nga, pag may batas, makikita mo marami kang kasalanan. Kung hindi ka nakapagsamba ng Sabado, kasalanan naman yan. So, hindi ka maliligtas. Pero kung ang Panginoon sa buhay mo, hallelujah, ipapapasok mo sa buhay mo, invite Him as Lord and Savior sa buhay mo, ikaw ay maliligtas. Kasi ang kaligtasan natin. So, nabasa natin yan sa ating binasa kanina sa Kolosas, na ang tanging kaligtasan ng tao para tayo ma-reconcile sa ating Ama sa pamamagitan lamang ni Jesucristo. We can be reconciled to our Father in heaven through Jesus Christ. Sa pamamagitan ng ginawa niya doon sa krus sa Kalbaryo. Yun ang ginawa ng Panginoon. Yun ang reconciliation. Kaya ang ginawa niya tayo, kaibigan ng Diyos, banal, at walang batik. Nakaharap tayo sa Panginoon dahil tayo po, yung kasalanan natin lahat yan, binayaran na ng Diyos. At tayo ay pinawalang sala na. Kaya, pag pinawalang sala ka na, wala ka ng kasalanan. Kung wala ka ng kasalanan, malapit you can come unto the grace of God. You can come to His presence boldly. Hindi na sa pamamagitan ng kung saan ka pa dadaan. Magkukumpisa ka pa kung kanino. Direkta sa Panginoon. At kung ikaw naman ay nagkakasala dahil hindi ka na yung kasalanan mo, hindi na yung nagpapatuloy ka doon sa kasalanan. Dahil ikaw ay tao, minsan nagkakamali ka, pero yung pagkakamali mo, hindi mo pinagpapatuloy. Dahil mayroon ng conviction, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, kinukonvict ka kung mali ang ginagawa mo. At doon ka humingi at nagpapalinis sa Panginoon muli. Pero tayo ay lininis ng Panginoon. At humingi po tayo ng tawad sa Kanya dahil siya lamang ang makakapagpatawad sa atin dahil siya ay Diyos. At good morning pala dyan sa Naga. Praise God, ang ating idol dyan, Bishop Joy Importante. Napaka-importante talaga yan ni Pastor Joy, ni Bishop Joy Abad. Yan. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Praise God. The hope of the gospel. Anong hope of the gospel? Paul encourages them not to be swayed from the hope of the gospel. Gospel na po, hindi na batas. This hope is the confidence of expectation of eternal life and reconciliation with God through Jesus Christ. Pinagkasundo tayo sa pamamagitan ni Kristo sa ating Ama. And the gospel message is the good news of salvation. The gospel message is the good news of salvation, forgiveness, and redemption. Yan po ang tatlong yan. At tayo po ay niligtas, pinatawad, at rinidim po, tinubos. Yun ang ibig sabihin na tayo ay naligtas sa pamamagitan ni Jesucristo. Tayo ay pinatawad niya sa ating mga kasalanan dahil binayaran niya ang ating mga kasalanan. Siya nagbayad ng kasalanan natin. Tayo po ay tinubos. Anong ibig sabihin ng tinubos? Kung nakasangla tayo sa kamay ng dyablo, tayo po ay tinanggal doon sa kamay ng dyablo at linagay tayo sa kanyang kamay. Ni-reconcile niya tayo sa kanyang Ama. It's the hope that believers have received and embraced. Yan po ang hope na yan. Na kailangan nating
tanggapin, i-embrace na tayo po ay pinatawad ka na ng Diyos, tinubos ka na ng Diyos, at iniligtas ka ng Panginoon. Simple lang ang gagawin mo. Kapatid, simple lang. Ang sabi ng Panginoon, whosoever. Hindi mo na kailangan ng kung ano-ano pang mga resikito, kung ano-ano pang requirement. Kailangan mag-aral ka muna ng ganito, kung ano-ano mga pag-aaral pa. Ang kailangan mo lang, sabi ng Bible, whosoever believe, ang sino mang manampalataya sa Kanya ay siyang maliligtas. Yan ang sabi niya. Now, Paul proclaim niya, Paul proclaim to every creature, sabi niya, it reminds that the gospel has been proclaimed to every creature under heaven. Now, ini-emphasize niya yung universal scope of the gospel message, not only for the Jews, but for the Gentiles. While not every individual has heard it directly, the gospel reach extend to all people, transcending geographical and cultural boundaries. Ganun po yung gospel ng Panginoon. Ganyan pa ang gospel. Thank you sa mga love na mga science nyo dyan. Maraming salamat. At purihin ang Panginoon. Yan po yan po ang binahagi ni Apostol Pablo. So, mayroon po siyang role na ginampanan si Apostol Pablo. At yan po dapat ang tularan natin. Ina-identify niya siya bilang isang servant ng gospel. Ako po, I identify myself also as a servant of the gospel. I preach in season, in out of season. Kaya nga, kahit sa ganitong oras, pinili ko ito. Alam ko kaunti ang nagla-live, kaunti ang manonood sa live kasi oras ito ng trabaho. Pero alam ko naman after this, pag na-post ko na ito, marami pa rin makikinig. At marami pa rin mag-play ng ating video ito kasi maipopost natin ito. Ang mission na binigay sa atin ng Panginoon, ang mission na binigay sa atin ng Panginoon is to preach, teach, and spread the good news. That is our mission. Yan ang tinatawag na Great Commission. Ipangaral natin ang salita ng Diyos. Our mission, ang mission ng buhay natin, mga anak ng Diyos, is to preach, teach, and spread the good news. Bilang tayo po ay mga pinagkatiwalaan ng Diyos sa ating kapanahonan ngayon. Dahil si Pablo po ay nakaraan na yan. Tayo na ngayon ang binigyan ng Panginoon na ipangaral ang salita ng Diyos. Mayroon po tayong crucial role sa ating kapanahonan in our season and time. We have a crucial role in making the gospel known. Not only for the Filipinos, not only for the Jews, not only for the Chinese, but to make the gospel known to all the humanities, sa lahat ng mga humanities, sa lahat ng mga tao. Kaya makikita mo dito ang Colossus 1:23 underscore the importance of unwavering faith grounded in the hope of the gospel. It encourages believers to remain steadfast and not by swayed by false teaching and doubts. Kaya po tayo, manampalataya po tayo na walang wavering, hindi po tayo dapat matangay ng mga tinatawag na maling katuruan na ngayon kumakalat ngayon sa ating kapanahonan. Ayan po ang napakahalagang mensahe po ng gospel ng Panginoon sa pamamagitan ni Pablo na ngayon, tayo na ngayon ang binigyan ng task ng Panginoon to spread the good news, to preach, teach, and spread the good news. Simple lang naman, ang message of the gospel is salvation, then forgiveness, and redemption. Ayan po ang tatlong yan, napakahalaga po sa mensahe ng gospel. Praise God. Pero po tayo, bago tayo magpapatuloy at babatiin po natin ang ating mga sumusubaybay sa programang ito. Shout out na naman dyan kay Francis Kim Alayon. Yan. Kumusta na si Pastor Bods Gallo. Yan. Praise God. Si Bishop Joy Importante, Bishop Jacob, Pastor Domingo Delvino ng Sorsogon. Thank you sa lahat ng mga pastor ng Sorsogon. Pagpalain kayo ng Panginoon. At sa umagang ito, purihin ng Panginoon. Tayo po muna ay makikinig ng salita ng Diyos. Huwag isipin
you very much sa Arman Zamora, yan ating kaibigan at lagi itong sumusubaybay sa ating programa, si Pastor Arman Zamora ng God is Able Ministry dyan sa Maynila at saka sa Bisaya. Siya po ay isang kabataan na lingkod ng Panginoon, talagang mainit na mainit kay Lord. God is Able Ministry International, sa pangunguna po ng ating bishop na minamahal at kinagalaran ng bishop ng California na si Bishop Milton Flores. Praise God. Salamat, Lord, sa lahat ng mga nanonood sa programa nito. Praise God. Maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay ngayon, lalo lang yung lahat ng sumusubaybay sa live. At napapasalamat ako, Panginoon, sa mga sumubaybay ngayon at nakapanood, Lord, si John Solo, si Israel Jacob, si Pastor Sandy Dirubino, Panginoon, si Pastora Marie, yung sa kuyang amigo, Panginoon, nandiyan sa Canada, Panginoon, si Mami David, San Tereses, Panginoon, si Bishop Gantera, Panginoon, salamat. Salamat din, Panginoon, kay Andre Bernal sa kanyang panonood, Lord, sa aming live nito, Panginoon. Ganon din kay Pastor Rili Sapanta, Panginoon, Lord, at ganon din, Panginoon, kay Francis Kim Alayon, Panginoon. At siyempre, salamat, Panginoon, kay Bishop Cardincio, Panginoon, ang aming vision keeper ng Super Rich God sa Philippines, Panginoon. Salamat sa kanyang buhay, sa kanyang pagpapatuloy, Panginoon, sa kanyang pagpapagamit, Panginoon, ng mga awiting mga magaganda, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kabutihan na, Panginoon, na patuloy, Lord, na pinagkakaloob mo sa kanyang buhay. Ang dalangin ko, Panginoon, kay Bishop Cardincio, Lord, pahabain mo ang kanyang buhay, Panginoon, upang marami pa siyang mga kaluluwang madala sa iyong paanan, Panginoon. Salamat din, Panginoon, kay Bishop J. Panginoon, Abad, Panginoon, ang mga kasama namin dyan, Lord God, ang mga kapamanggagawa sa Naga, si Pastor Edgar Dazo, Panginoon, salamat sa kanyang buhay. Bishop Jojo Lola, ganoon din, Panginoon, dito, Panginoon, sa live ngayon. Salamat din, Panginoon, kay Francis Kim Alayon, Panginoon, sa kanyang panunood, Panginoon. Salamat, Panginoon. Thank you for Bishop Cardincio sa kanyang mabuting puso, Panginoon, na binigay sa amin, Panginoon, ng libre ang mga awiting ito. Magamit namin dito sa live. Thank you sa lahat na yan, Panginoon. At sa lahat, Panginoon, ng mga sumusubaybay sa programang ito, ang dalangin ko, Panginoon, hallelujah, na maranasan namin ang mayaman mong pagpapala at mayaman mong biyaya, Lord, sa aming buhay. Lord, salamat ngayon na kami ay binigyan mo ng buhay, binigyan mo naman ng bagong araw. At sa araw nito, kami ay magtatagumpay dahil ilang pinangako mo sa iyong mga anak, na kung kami, Panginoon, hallelujah, ay mananatili sa iyo at mananatili sa amin ang salita mo, Panginoon, at susundin mo ang mga salita mo, Panginoon, matutuwa, malulugod sa amin, maging ikaw ay malulugod sa amin, at lumusak ka magpapakilala sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, O Diyos.
sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Ganon din, Lord, pinasalamatan ko, Panginoon, ang mga OBCI, Panginoon, na patuloy din na nanonood sa programang ito, Panginoon, si Bishop Joshua Gaco. Panginoon, salamat sa kanyang buhay. Salamat kay Pastor Rafi, kay Pastor Jopilin, Panginoon. Ganon din, Panginoon, sa California. Napapasalamat din ako, Panginoon, kay Sister Prosi, ang may bahay po ni Bishop Milvin. Ganon din, Panginoon, si Pastor Robert at ang kanyang may bahay ni Sister Cathy, Panginoon. Ganon din kay Brother Pastor Lyndon, Panginoon. Hallelujah. Patuloy kang kikilo sa kanyang buhay. Ganon din kay Sister Marie, sa kanyang mga pamilya, Lord God. Kung ano pa man ang mga karamdaman, sakit at karamdaman, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord God, release healing, Lord, sa kanyang mga anak, Panginoon. Lord, ganon din, Panginoon, Panginoon, doon sa kapatid na buso nilang babae, Panginoon. Ganon din, Lord, doon sa kanilang kapatid na, Panginoon, sa San Diego, California na babae, Panginoon, Lord. Pagpalain niyo po sila lahat. Lord, maraming salamat. Ganon din kay Pastor Jeff Apostado, Panginoon. Salamat sa kanyang buhay. Thank you for his generosity, Panginoon. Maging doon sa mga Santos family, Panginoon, na mga kapatid, Panginoon, sa Panginoon. Lord, salamat sa kanilang mga buhay. Ganon din, Panginoon, sa amin dito sa lalawigan ng Katanduanes. Salamat din, Panginoon, sa lahat ng mga kapwa manggagawa ko, Panginoon, ang lahat ng mga member, Panginoon, ng Katanduanes for Jesus Movement, at maging Lord, maging hindi mga membro na nagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo, Lord, pagpalain niyo po, Panginoon. Ang aming mga partner, Panginoon, sa darating na conference na gagawin, Panginoon, dyan sa North. Pangunahan mo, Panginoon, si Pastor Albert Tatil, Panginoon, na siya ang nangunguna sa conference nito, O Diyos. Bigyan mo siya ng wisdom, knowledge, and understanding. Ganon din, Panginoon, sa host na lugar, dyan sa Subok, Biga, Catanduanes, Lord, sa nalalapit naming conference, Panginoon. Pangunahan mo at lahat ng pangailangan ni Pastor Atoy Rodriguez, Panginoon, Lord. Pangunahan mo, Panginoon, ang simbahan, Lord God, ng Subok, Panginoon, sa pag-accommodate na mga anak mo, Panginoon, sa lugar ng Biga, Panginoon. Dahil ang daming mga kapatiran namin dyan, Panginoon, ang dadalo sa gawain, sa conference na ito, Panginoon. Ganon din ang mga kapwa ko manggagawa sa lugar ng Catanduanes, Panginoon. May position man o wala, Lord, hallelujah, as long as, Lord, na ipinapangaral ang salita mo, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, ng bawat isa. Ganon din, Lord, sa araw na ito, Diyos, ang mga negosyo ng mga kapatiran namin ay pagpalain mo, Lord, mga hanap buhay ng mga kapatiran, Lord, pagpalain mo po sa araw na ito, Diyos. At hayaan mo, Panginoon, ang pag-iingat mo, Panginoon, ipagkaloob mo sa bawat isa, Panginoon. Maranasan namin, Panginoon, ang mayaman mong pagkalinga, biyaya, mayaman mong, Panginoon, mga signs, wonders, and miracle, Panginoon. And Lord, salamat sa iyong buhay, Panginoon. Salamat sa mga buhay ng mga tao nito, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagmamahal mo sa amin. Salamat, Lord, sa blessings na tinatanggap namin araw-araw. Lord, I receive my portion today, O God. Sa araw na ito, Panginoon, mayroong mga sorpresa kang gagawin sa buhay namin, Panginoon, na habang kami, Lord, ay patuloy na naglilingkod sa iyo. Panginoon, salamat, Lord, dahil may mga full of surprise, Lord, ay mga patuloy na naglilingkod sa iyo. Kaya sa araw na ito, Panginoon, I will be surprised, O God. Hallelujah. Na sa araw na ito, Panginoon, nakakabdan ko ang mga pagpapalang ito, O Diyos. Sa lahat, Panginoon, na inaabot, Panginoon, ang panalangin ito, Panginoon. Hindi ko man nabanggit ang kanilang mga pangalan, but in the Spirit, Lord God, hallelujah. Sa lahat ng mga nanonood ng live na ito, Panginoon. Lord, para maging bahagi din sila, Panginoon, ng, para magkaroon pa ng maraming content at walang hadlang, Panginoon, sa financial, Panginoon. Those who want to bless this ministry, O God, the Lord, they can send the stars or subscribe, Panginoon, ng channel ito, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Salamat, they can, Lord, send the stars or likes and share, Lord God, ng Panginoon ng station ito, Panginoon, ng gospel truth ito, Panginoon, na pinapangaral ko araw-araw, Panginoon, sa station ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kadakilan, kabutihan, Panginoon. We just praise you and honor you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat. Lahat, thank you very much. At isang malaking karangalan na sinubaybayan nyo ang programa ko sa araw na ito. Pagpalain tayo ng Panginoon lahat. Pagpalain ng Diyos ang Catanduanes, ang Pilipinas. Ingatan mo, Panginoon, ang bansa namin. Panginoon, ingatan mo ang mga kababayan namin. Ang mga kababayan namin sa abroad. Pagpalain mo ang mga kababayan namin sa abroad.
na nagpapadala, Panginoon, ng pinansyal dito sa kanilang mga kamag-anakan sa Pilipinas. Ingatan mo, Lord, ang mga kababayan namin sa ibang bansa. We honor you, we praise you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Yan po nagtatapos ang ating programa ngayon. Thank you and God bless you always. Hallelujah.